Sige mga kaibigan, ako si Harry Sultan. Ngayon, kinumpirma na ng Australia na nagbigay sila ng humanitarian visa sa 7 babaeng Iranian na manlalaro ng football. O kahit paano, yan ang headline. Pero ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng balita? May lumabas sa dramatikong video na nagpapakita kung paano pinipilit ng mga opisyal ng Iran ang mga manlalaro na huwag tumakas. Panurin ninyo. Kaka-realize lang ng mga security agent at opisyal ng koponan ng Iran na 5 manlalaro nila ang nawala. Sinusubukan nilang makatakas dumaan sa parking lot sa ibaba. Dali-dali silang bumaba sa fire escape, umaasang mahaharang ang mga ito. Dahil masyadong matagal ang elevator pababa sa garahe, kaya mas mainam gamitin ang hagdanan. Humabol sina Tina at Lee, mga taga-suporta ng manlalaro, nang harang sila Nasa Australia ka, alam nyo na ang kalakaran. at nagsisigaw ng mga insulto. Ang nakita ko, ang coach, taga-salin, at ilang miyembro ng seguridad nila. Pilit na pilit silang makapunta sa paradahan ng sasakyan. Pati sila ay kumakalampag pa sa pinto. Bumaba siya para subukang makapasok sa garahe, pero nakalok ang pinto. Kaya kung sinadyang ilok yon ay fire escape. Dapat bukas ang pinto. Pagkatapos nilang maabot ang dead end, umakyat muli ang grupo. Sina Lee at Tina ay kasunod nila. May ilang manlalaro na sinubukang tumakas at nalaman nila ito. Sa itaas ng lobby, nagsisimula ng maramdaman ang totoong sitwasyon. Makikita mo ang kanyang pagkabalisa, parang lalaking nabigo sa trabaho. Talagang labis ang pagkabalisa niya. At sa tingin ko, sumisigaw pa nga sila sa isang pagkakataon. Pabalik-balik sila sa hotel, papasok at palabas ng lobby. Nagkagulo sila habang nag-iisip ng susunod na gagawin. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakalabas ang mga babae mula sa hotel. Hindi basta-basta pupunta sa hotel lobby para sabihing, gusto ko ng asylum. Ipinapakita nito kung gaano kamapaniil ang rehimeng ito at kung gaano kahalaga para sa kawawang rehimeng ito na masiguro makauwi ang mga babaeng ito. At ano ang gagawin nila? Ito si Ismail Bakay. Siya ang pinuno ng Center for Public Diplomacy at tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamikong Rehimen. Tingnan mo kung gaano kawawa ang mga ito. Pumatay sila ng mahigit 165 inosenteng Iranian na mga dalagita. Nakakatawa na galing sa mga pumatay ng 30,000 sa sarili nilang kababayan dahil sa protesta. Ilang beses ko nung pinakita ang mga video dito. Ilalagay ko ang link sa nakapin na komento. Pwede mong panuorin mismo. Kaya nakakaawa talaga, Ismail. Wala kang karapatang pangaralan ng mundo kung sino ang pumapatay. Dahil nilampasan nyo na ang lahat ng kasamaan sa mundo. Sige, kaya kahit na aksidenteng pagpapaputok ng US missile ang pumatay sa 100 at 65 Iranian na mga dalagita, aksidente pa rin yon. Hindi yun ang intensyon. Pero ang intensyon mo ay pumatay ng pinakamaraming tao na kaya mo. At ayon na rin sa sarili mong pagamin, nakapatay ka ng 3,000 sa sarili mong mga tao. Yan ay ayon mismo sa kanilang pagamin. Ayon sa mas mataas na pagtataya, tinatayo nakapatay sila ng mga 30 hanggang 40,000 katao. Ako mismo, hindi na makapaghintay na bumagsak ang rehimeng ito para lumabas ang katotohanan. Ito ang pinakamasahol na masaker ng isang rehimen laban sa sarili nitong mamamayan. Sa tingin ko, hindi pa nakagawa ng ganito kalala kahit si Kim Jong-un. Sa ngayon, hindi pa. Maaring kaya nila, pati na rin ni Putin. Maaring kaya rin ito ni Xi Jinping, pero hindi pa nila ito nagagawa. Kaya naman ang rehimeng ito ay kakaiba pagdating sa kasamaan. Kaya tingnan mo ang sinasabi niya. Pumatay sila ng 100 at 65 inosenteng mga dalagita sa lungsod ng Minab. At ngayon, gusto nilang gawing bihag ang ating mga atleta sa ngalan ng pagsagip sa kanila. Tayo ba nabibihag sa kanila? O sila ang lumalapit sa atin? Sila ang lumalapit sa atin dahil ayaw nilang gumalik. Bakit ayaw nilang gumalik sa kanila? Tingnan mo ito. Panurin mo ang video sa ibaba. Ito ang nagpagalit sa kanila. Hindi nila inawit ang pambansang awit. Tingnan mo ang ditador sa gitna. Kinakatawan niya ang rehimeng Islamiko. Basahin mo ang sinabi niya. Mas mabigat ang parusa sa mga traidor sa panahon ng digmaan. Ang sinumang gumawa ng mali laban sa bansa sa digmaan, dapat panagutin ng mas maigpit. Tulad ng kwento ng pambansang kupunan ng kababaihan na hindi umaawit ng pambansang awit. Kailangan mong mahigpit at tumugon. Hindi ito simbolikong kilos o simpleng protesta. Ang di pag-awit ng pambansang awit ay sukdulang pagtataksil. Dapat silang ituring na taksil ng taong bayan at mga opisyal.
Hindi ito simboliko. Isulat ang taksil sa noo nila at parusahan ng mabigat. Kaya inakala ng mga tangang to na magandang ideya na bantaan ang mga babaeng. Wala naman sa kanilang nasasakupan. Tingnan mo, pagkatapos magbanta, inaawit pa nila ang pambansang awit. Kung may traitor ng digmaan, tiyak seryoso ito. Tingnan mo yon, umaawit na sila ngayon. Tingnan mo ang mga Australianong babae. Nakangiti sila dahil halatang hindi nila alam ang nangyayari. Pansinin mo rin ang mga babae sa likod nila. Sobrang takot na takot sila. Dati, hindi nila ito kinakanta. Ngayon, ginagawa na nila dahil sa banta. Itong kaawa-awang opisyal ng rehimen ay may lakas ng loob. Sabihing gusto nilang gawing bihag ang ating mga atleta para raw iligtas sila. Ito ang ginawa nila. Tingnan mo ito? Ito ang ginawa nila. Ginawa nila ito sa sarili nilang tao. Ito ang ginawa nila sa sarili nilang tao. Tingnan mo itong ministro ng ugnayan paloob, Tony Burke. Agad tinanggal ng mga babaeng Iranian ang hijab nila. Ito ang 5 babaeng unang nag-apply ng asylum. Simula noon, 2 pa ang humingi ng asylum. Tingnan mo, mukhang balisa sila. Binihag sila ng Australia. Isang sampal ito sa mukha ng bawat tanga na sumusuporta sa rehimeng ito. Tulad din na Jank Uga, Dan Bilzerian, at komedyanteng si Dave Smith. Lahat ng mga tangang yan. Lahat ng payaso na yan. Diyos ko, hindi sapat ang galit mo sa kanila. Tingnan mo pa kung gaano kasikat ang rehimeng ito. Pagka-announce pa lang na si Mustafa Khamenei ang susunod na Supreme Leader, tingnan mo kung ano ang isinisigaw ng mga tao sa Iran mula sa mga bubong. Marba Mustaba. Ibig sabihin, kamatayan kay Mustaba. Tinatangka nilang iparating sa atin, sinusubukan nilang palabasin na ang masasamang Amerikano at masasamang Israel ang bumubumba sa mga sibilyan ng Iran. Pero tingnan mo ang mga sibilyan ng Iran. Ito ay isang tunay na makasaysayang sandali. Alam ko na tinanggap ng mga tao sa Ukraine ang mga Nazi dahil sawang-sawa na sila sa pang-aapi ni Stalin. At syempre, ang mga tao sa Pransya at Belgium, tinanggap nila ang mga tropang aliado. Nakita ko na ang mga video na yon, pero ibang level na ito. Literal na sumisigaw ang mga tao ng "Salamat, Amerika." Salamat, Bibi Netanyahu, habang bumabagsak ang mga bomba sa paligid nila. Bumabagsak ang mga bomba sa paligid nila, mga pare. Pero tuwang-tuwa pa rin sila. Mapapaniwalaan mo ba yon? Naiisip mo ba kung gaano sila kadesperado? Hindi ako fan ni Anthony Albanese. Hindi ako matutuwa kung may bumabagsak na bomba sa Australia. Lalaban ako para sa Australia sa pamumuno ni Albanese dahil normal lang yon. Isipin mo kung gaano kasawang-sawa ang matatapang na Iranian sa malupit na rehimen na pumatay ng 30,000 sa sarili nilang tao. Kaya tuwang-tuwa sila habang bumabagsak ang mga bomba. Maraming ganitong video. Hindi ko nga mapatugtog lahat ng mga video na ito dahil sa mga patakaran ng YouTube tungkol sa advertising. At lalong nakakaawa ang pahayag na ito mula sa rehimeng Iranian dahil halos araw-araw na ngayon ang kanilang mga kumander ay nagbabanta ng kamatayan sa mga mamamayang Iranian. Sigurado akong nakita mo ng video na ito na ipinakita ako dati. Mga magulang, kung hindi makinig ang inyong mga anak, hindi namin kasalanan yon. Sino man na yon sa lupa ng Iran na nagsasalita ng kapareho ng kaaway? Nasa ilalim nila ang Tel Aviv. Ang kanilang pinuno ay si Netanyahu. May nakalaan ng bala para sa kanila. Walang nagsalita ng mas tapat kaysa ngayon. Ayaw nilang patayin ang anak mo dahil ignorante sila. Kaya parang sinasabi nilang papatayin nila ang anak mo pag nagprotesta ka. Tama? Kaya ang komandante ng IRGC ay naglabas niyan mga 3 araw na ang nakalipas. Sige. At ngayon, may isa na namang banta ng kamatayan na lumitaw. Ngayon, mula kay IRGC Commander-in-Chief Ahmed Reza Radan, ang pinakamataas na opisyal ng IRGC. Pakinggan ang kanyang sinabi. Kung may lalabas man sa kailingan ng kalaban, hindi na namin sila itinuturing na mga nagpoprotesta. Itinuturing na namin silang kalaban. Nagawin namin sa kanila ang ginagawa namin sa kalaban at ipapakita ang parehong pag-uugali. Lahat ng mga lalaki natin ay nakahanda ang daliri sa gatilyo para protektahan ang Islamikong Revolusyon bilang suporta sa kanilang mga tao at sa kanilang bansa. Sa tinutukoy nilang bansa, ang ibig nilang sabihin
ay ang patuloy na lumiliit na bahagi ng kanilang populasyon. Ibig sabihin, ang mga taong ito. Nakakaawa talaga. Nagbabantang patayin ang sarili nilang tao. Alam mo na ngayon. Basahin ko ulit ang sinabi ng nakakaawang tao. Pinatay nila ang mahigit 100 at 65 inosenteng Iranian na dalagita sa double-top Tomahawk attack sa Minab. At ngayon gusto nilang gawing bihag ang ating mga atleta sa ngalan ng pagsagip sa kanila. Oo, kilala tayo sa ating pagkamakatao. Tayo ang pinakamakataong rehimen sa mundo. Tingnan mo ang mga bihag. Tingnan mo ang mga bihag. Para silang balisa, di ba? Masama ang rehimeng ito. Masama. Wala nang mas angkop na paglalarawan. Masama talaga ang rehimeng ito. Pwede mong kamuhian si Trump. Pwede mong kamuhian ang walang katapusang digmaan ng Amerika. Pero hindi mo pwedeng palusutin ang ganitong barbarikong rehimen. Gaya nung sabi ko, sina Kim Jong-un, Xi Jinping, Vladimir Putin, kayang pumatay ng 30,000 sa sarili nilang mga tao sa isang gabi o ilang araw lang. Maaring kaya nilang gawin yon, pero hindi pa nila nagagawa yon. Ang rehimeng ito ay kakaiba at walang kapantay. Tingnan mo ito. Isa na namang commander ng Basij ang tumalikod. Pakinggan mo ito. Walang subtitles, kaya babasahin ko na lang sa'yo. Kaya itong miyembro ng IRGC Basij ay nagsasabi, wala na ang lahat. Wala na, umaalis na ang lahat. Uuwi na rin ako. Buhang tapos ng rehimen at dapat na tayong sumuko. Sana lang hindi maghiganti sa atin ang mga tao. Ewan ko, tol. Ang mga tao ng Iran ang mapapasya sa mangyayari. At hindi ako iiyak. Hindi ako magluluksa sa kahit anong mangyari sa'yo. Tingnan mo mga kaawa-awang tao, Zach Polensky. Itatama natin ang record. Mukhang malinaw na US ang gumumba sa paaralan sa Iraq. Isang malupit na krimen sa digmaan. Tingnan natin. Tingnan mo, hindi niya binanggit ang mga protesta sa Iran. Libong sibilyan patay. Tapos itong mga woke na siraulo, basta na lang kumukuha ng numero. Kita mo, wala. Ayun, nandyan na. Pebrero 4. Natutuwa ako makita na ginawa ng hurado ang desisyon ito. Wala pa rin, walang tungkol sa mga nagpoprotesta sa Iran. Diyos ko. Akala ko mapapahiya ako at may makikita. Pero wala talaga. Tingnan mo to. Wala man lang kahit isang tweet tungkol sa 30,000 pinatay na mga Iranian o kahit man lang 3,000 ayun mismo sa pag-amin ng Iran. Grabe. Napakakawawang nilalang. Isa siyang baklang Hudyo at ito ang kanyang pangalawang pinuno. Alam mo, balang araw, ilalagay ang litrato niya sa diksyonaryo sa tabi ng useful idiot. Tingnan mo, ito ang kanyang pangalawang pinuno. Itaas ang tinig ng Palestina. Allahu Akbar. Itong mga taong to ang mga kaalyado niya. Tanungin mo kahit sino sa kanila, ano sa tingin mo ang dapat mangyari sa mga homosexual ayon sa pananaw ng Islam? Tanungin mo lang sila niyan. Wala nang masihigit pa sa kabaliwa na yan. Teka, may isa pa palang mas nakakabaliw dyan. At yon ay ang Greens Party na naging pangalawang pinakasikat na partido sa UK. Sino ba ang mga tanga na ito? Ito ang bagong kaliwa. Kilala na natin ang bagong kanan na siyang Reform at Restore Britain. Ito ang bagong kaliwa. Wala na ang labor, pero sinusubukan pa rin silang palugurin. Napakakawawa naman nun. At nilagay lang ng Labour Party sa alanganin ng espesyal na relasyon ng UK sa US na isang napakatangang hakbang. Dahil magkatulad ang ating mga interes at pareho ang ating mga pinahalagahan. Kaya't palagi tayong mauuwi na magkasama sa iisang panig sa laban. Ganon din ang nangyari sa UK. Nagdepensa sila, binigyan ng access ang US sa mga base nila, pero nangyari na ang pinsala. Sige, sinira ni Trump si Kistama at sinabing hindi niya kailangan ng tulong nito. Sumali naman ang Australia sa digmaan. Nagawa ko ng hiwalay na video tungkol dyan na siyang kailangan nating gawin. Pero sa totoo lang, ganito kapathetic ang Islamic regime. At kasing pathetic din ang mga tao sa kanluran nagdadahilan para sa regime na ito.